sa Milagros Albano District Ay, Hospital. kawawa, no? Tayo po ay nalulungkot dito sa pangyayaring ito. Hindi po nalulungkot dahil nasira yung bridge. Nalulungkot po tayo dahil meron pong mga bata, meron pong mga kasamahan natin sa taong bayan ang mga nasasaktan. Okay? Yun po ang ikinakalungkot natin. Kasi po, kung di ko lang alam kung kasalanan ba ito ng truck na may daladalang mga sabi nga nila 100 tons raw na bigat, no? Na ito yung dahilan na nag-collapse po itong bridge na ito. Ang sa akin lang, ano ba ang mga ginagawa ng gobyernong ito na ma-prevent ito? Meron ba kayo mga warning signs? Di ba may ganyan? Oh, merong warning signs na hindi po kaya ang 50 tons pataas. Oh, mayroon man nga ganyan di ba? Di ko lang alam kung nagkulang ba ang gobyerno nito na maglagay ng mga warning signs. O di kaya'y pwede ba nating sisihin ang administrasyong Marcos dito? Bakit ang daling masira? Imagine that one, na itayo ito kasi para talagang hindi maganda ang pagkagagawa nito Kasi po, ganito yan. Natapos ito February 1 of 2025. Nasira ng February 28. I think February 27 kahapon. Bakit yung ibang mga tulay, and for sure, merong mga kasi ito, wala naman sigurong ibang dadaanan yung mga truck natin dyan. Kasi po, yung bridge na yan is talagang bridge talaga. Bakit nag-collapse yan? Ibig nyo bang sabihin na kinurakot na naman ito? Ano ba? Walang sementong linagay? Walang batong linagay? Lahat ba? Buhangin na lahat? Nagtatanong tayo wait mo natin. Ano man nangyari? Oy, bakit ito nag-ano? Yan. Bigla nang nag-ano yung aking cellphone Biglang nag-play yung aking cellphone. Di ba? Puro ba buhangin lang dinalagay? Walang bato o walang simento? Hindi ko maintindihan bakit ito nag-collapse. Di ba? Ano ba ito? Kulang sa labor? Kulang ba ito sa kaching-kaching? Ito, panoorin pa natin. Sa Kabagan. Samantala, ang sinasabi naman na tumakas ang driver at pahinanti ng dump truck na ngayon ay hindi pa ma-account ng Kabagan Police Station. Tumakas pa yung driver. Ayon sa kagawa. Yan yung mga truck na dumaan na yan yung dahilan na bumagsak, nag-collapse ang bridge na yan. Ang surge span sa bahagi ng Kabagan ang nag-collapse at mayroon itong haba na 60 meters. Ito ay gumuho ng dumaan nila ang dalawang dump truck na naglalaman ng boulders na may bigat na 102 tonelada. Dahil dito, batay sa inisyal na report na damay sa pagbagsak ng tulay, ang isang malaking truck, dalawang SUV at isang motorsiklo na nagresulta sa pagkasugat ng 6 na individual. Meaning to say, merong mga nadamay. Ipinaliwanag naman ng kagawaran na November 2014 sinimulan. Siyempre, anong sasabihin ng tao dito? You cannot help but meron talagang mag-criticize. Kinurakot na naman yan. Ang konstruksyon ng tulay at February 1, 2025 lamang ito natapos kung saan ang kabuang proyekto mula sa tulay at approaches nito ay pinondohan ng higit 1.2 billion pesos. 1.2 billion talagang may karapatan po tayo. Alam mo, Attorney Claire Castro, ito yung sinasabi ko sa inyo na sinabi ni VP Sara na meron po kaming karapatan magalit. Kagaya nito. Sinong hindi magagalit dito? Magagalit ang taong bayan dyan. Ang laki-laki ng budget ng
bansang ito. Tapos meron pang mga bata, merong mga taong nasugatan dahil diyan. Ah? Magpaliwanag kayo dito, DPWH, anong nangyari? Imbestigahan ito dapat. Baka nagkulang na naman ito. Binigyan kayo ng 1 billion para diyan. Yun pala ay babagsak lang, di ba? Hingi na ng tulong ang DPWH Region 2 sa mga eksperto mula sa Bureau of Design at Bureau of Construction sa Central Office na magsasagawa ng karagdagang ebalwasyon at pagsusuri upang malaman ang dahilan ng pagguho ng bagong tulay. Sa ngayon ay pinapayuhan muna ng kagawaran ang mga motorista na dumaan sa lumang overflow bridge at naglagay na rin ng warning sign sa lugar. Alam niyo, sa totoo lang, malaking trabaho na naman to eh. Suggestion natin dito, pabilisan nyo itong i-repair, di ba? So, atin pong tingnan kung ano ang paliwanag po ng DPWH dito. Okay? DPWH. Ayan. Official statement ng DPWH. On February 27, 2025 at around 8 p.m. Yes, that was kahapon, no? The third span from Cabagan side with a length of 60 meters of the arc bridge of Cabagan Santa Maria Bridge along Cabagan Santa Maria Road, Isabela, collapse. Okay, nag-collapse po when a dump truck carrying boulders with a calculated estimated approximate gross vehicle weight of around 102 tons passed on it. Yan ang dapat nilang imbestigahan kung ito ba yung dahilan sa bigat ng 102 tons. Okay? Kasi po may calculations yan sa mga engineering, sa engineer, kung kinakalculate lang kung ano yung pinaka maximum na kaya itong bridge na ito. Ngayon ang tanong, pasado ba itong dumaan na truck na ito? 'Di ba? Bakit siya nag-collapse? At ito pa. The construction of the bridge started on November 2014, meaning to say si Pinoy pa ang presidente nito, and was completed on February 1, ngayon 2025. Ngayong buwan na to, no? With a total cost of 1,225,537,087.92. Centavos na yan. Bridge and approaches. The total length of the bridge is 990 meters, consisting of 12 arc bridge with a span of 60 meters and 9 span of so meaning ang 60 meters ang of stress concrete deer PSCG type IVP. Ayan. Yan ang explanation nila. So, further analysis on the cause of the failure is still ongoing. And the DPWH Region 2 has to request experts from Bureau of Design, Bureau of Construction. Alam niyo, sa totoo lang, ang mag-investigate nito, gobyerno rin, wala rin. Di natin alam kung ito rin ay i-manipulate pa rin. Di ba? Kung meron mang kasalanan, ito lang conclusion ko ito kung meron mang kasalanan ang administrasyong Marcos dito, I think yung pinabayaan lang nila, no, na yan ang tanong Magaling ba ang kontraktor ang kontraktor na kinuha nyo dito? Sapat ba ang budget? Sino ang engineer? Tama ba ang disenyo? Yan ang malaking tanong ngayon. Kasi po, ako magmamayabang talaga ako dito. Panahon po ni former President Duterte, hindi ka makakita ng mga ganitong proyekto. Sa totoo lang. Kasi po, natatandaan ko po yung panahon po ni former President Duterte.
halos nga si Tatay Digong hindi na natutulog. Halos nga si Tatay Digong hindi na nag-party-party. Wala siyang panahon para mag-party-party, mag-concert-concert. Nakatutok yan lahat ng mga proyektong pinagawa niya. Because si Tatay Digong po, hands-on siya at that time. Kaya po, walang naging palpak sa mga proyekto ni Tatay Digong. Yan, no? Sino ang mananagot dito? Hindi ba ito tiningnan ano ang mga posibleng mangyari? Yung mga future ano ba? Bago kayo tumayo ng bridge na yan, titingnan nyo kung ano ang mangyayari o ahead kayo sa posibleng mga mangyayari. Di ba? So ano matatawag ko dito? Administrasyong Marcos, you failed. You failed. Yan lang aking masasabi ha. Walang ibang sisisihin kundi ang Administrasyong Marcos. Kasi natapos po ito under the Marcos administration. DPWH under the Marcos administration. So, anong ibig kong sabihin na sisisihin? Sila yung mananagot dito. Pero hindi tayo manghuhusga ha. Alamin natin kung ano ang sanhi. Sinong may kasalanan dito? Tingnan natin ha. At I think ha, may karapatan pong manawagan ang taong bayan na paimbestigahan po ito. Kung tama lang ba ang paggasta ng pera patungkol dito. Okay? So yun po ang mga ano dyan. Let's wait for an update patungkol dito. Okay, punta tayo sa next topic natin. Itong si Corina Sanchez, okay? Na binalita ni Corina Sanchez na mas maraming mga Pilipino na ayaw ma-impeach itong si VP Sara. 'Di ba? Pinakita ko kanina yung live ni VP Sara sa Cebu, na sobrang siksikan ang taong bayan para lang makahawak sa kamay ni VP Sara. Gusto nilang mayakap si VP Sara. Kitang-kita ha, saksi kayong lahat. And I think for sure kung makita yon ni Tambaloslos at ni Bangag, iiyak na naman yun. Magpapanik na naman ang Malacanang. Magpapanik na naman ang House of Representatives. At heto pa, there's more. Ito pa, ito si Corina Sanchez.